So, glory to God. To God be the glory sa ating mga narinig, napakinggan, nakikita. At salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa naririto. Amen po ba? Kaya, hindi tayo talaga iniwanan, pinabayaan. Sabi nga nila give up na sana. Ayaw na. Pero yung nagpatuloy, nakita nila, nakamta nila yung bunga. Amen? Kaya nga, mayroon mo 3 cum laude yung umakyat. Pang-4, alam mo si Ate Aya, ganun din Ayaw niyo lang sabihin. So, biro nyo yun. Saan galing yung karunungan na yung talento na yun, talino na yun? Hindi pa nakakatapos, kinuha na kaagad sila ng mga company or eskwelahan. So, hindi sila hinayaan ng Diyos mapabayaan. Biro mo sa school ng Chinese school, Pilipino nakapasok, si Brother Rosbol, si Ate Aya, si Luis, si Jamil. Susunod pa, sino mag-apply? Ako na magpasok sa inyo. Amen? Yun po yun, mga kapatid. God will make a way to His children, to our people. Kaya, una akong naluha sa upuan ko dahil hindi tama po yung sinasabi nila, hindi biro na maging koleyo or maging college. Kasi, ang dami po pagdaanan. Lalo na tamad ka mag-aral. Lalo na wala kang baon, wala ka pamasahe, puyat ka dahil ang trabaho ka pa. Amen? Nakita natin sa mga kapatiran natin, yung mga nagmumotor, mag-grab muna para lang mayroon din ibigay, iabot sa pamilya. May aral pa. So, hindi po biro ang kanilang pinagdaanan. Pero praise be to God, dahil sila po ay nagumpay. Yun na lang po tingnan natin na pinabayaan ba sila ng Diyos. Hindi pa nakatapos, hinuhugot na sila. Dito ka na, pumirma ka na, ayusin mo papeles mo, dokumento mo. So walang kahirap-hirap. Kaagad pasok sila sa work. Bakit? Ang pangako ng Diyos, pangako niya sa pamilya. Why I'm saying this? Naranasan ko rin doon sa mga anak ko Hindi pa nag-apply, company na tumatawag. Si Ate Lara, si Tito Leonard, si Kuya Leonard, even si Laura, si Kuya, iba naman ang tawag niya So, nakita niyo po? Hindi pa nag-apply po yan. Pagka-graduate, may tumawag na. Yung anak mo ba, pumasok na may trabaho na, wala. Kaka-graduate pa lang, papahinga pa lang ng 1 month, 2 months. Sige, padala mo dito. Yun po isang bagay na, tingnan nyo, dumadalo Isa lang naman tayong pinagmulang biyaya Kaya yun, tingnan nyo lagi, na walang bubong anak ng Diyos. Walang mangmang na anak ng Diyos. Walang mahirap na anak ng Diyos. Dahil po ang anak ng Diyos ay sustentado mula sa kaharian ng Diyos. The problem is, wala tayong pahalaga sa binigay niya na sa ating biyaya. All you need to do is to acknowledge God into your life. Ano man mayroon ka, ano man nagkaroon ka, huwag natin i-focus yung ating mga nakita. Dahil if God is with you, who can be against you? Kaya, dumating man sa ating church, ang mga nakalipas na araw, oras, panahon, na may mga pagsubok, sitwasyon, hindi yun natin tinitingnan dahil tinitingnan natin ang gagawin at gagawin pa ng Diyos sa bawat isa. Di po ba? Nag-give up ba si Pastora nang binalik ako ng Lord? Almost 3 years na mahigit pala. Masarap nga ang buhay doon dahil sustentado ka ng gobyerno. Wala ka namang ginagawa doon, although may mga churches ka na sinasamahan. Patuloy ka pa na yung sumusunod sa Diyos, naglilingkod, pero why bring us back here in Arenda? Yun po, dahil mahal kayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na lahat na kanyang sakawan, balik niya sa kanyang kawan. Alam ko, iba-iba tayong church pinanggalingan, iba-iba kayong narinig ng mga pastor, tagapagturo, mga ngaral, marami na kayong napasukan ng mga churches. Ito lang sasabihin ko sa inyo, patuloy lang tayong manangan sa ating Diyos. Kagaya nga nagpatutunog exhort,
Maliban na ang Diyos ay ang ating gabay patnubay, wala tayong tagumpay. Amen? Bigyan nyo ng upuan si Brother Willie. Ayun, mahirap ang mga senior, hindi pwedeng umupo dyan sa ganyang upo kasi sasakit sa balakang po yan. Ako hindi rin ako makatagal na ganyang upo. Mga lolo, bigyan nyo. Ayun, doon sa likod. Amen, amen. So, hindi na rin bata yan. Siya po ay 85 na ba? Yan, magagalit na naman sa akin, mabiro daw si Pastora. O 60 lang yata. So, praise God. Amen. Pinapangiti ko lang kayo dahil overwhelming kasi yung nangyayari sa ating mga buhay. No? Amen. Sister Jean, laban lang. God is with us. Kaya mo yan. Akin din hinihingi sa lahat na pamilya ng Diyos. Continue to pray for Sister Jean na ma-overcome niya rin yung sitwasyon niya ngayon. Dahil po ang Diyos po ay dakilang manggagamot. Ang Diyos po ay nagpapagaling, nagbibigay way na malampasan natin ang bawat sitwasyon at pagsubok sa bawat buhay. Hindi tayo humihinto at hindi tayo hinto sa panalangin dahil po ang bawat isa na nagmamahal sa Diyos ay hindi rin, sabi nga sa awit na, He is a faithful God who keeps His covenant of love to those who love Him. Amen? To those who love Him and keep His command. So, yun po isang bagay na pag natuto kayo sa Word of God and put it in application, wag na tayo makinig sa anumang sino man na, ay naku, wala ganito ganire. Pag negatibo, hindi yan sa Panginoon. Ang Diyos po ay positibo para tayo pagpalain, pagalingin, palakasin, at bigyan ng laya sa anumang mga bagay. So, hindi naman exempted si Pastora eh. At my age, nandun din. Minsan sumasakit ang balakang, baywang, likod, ulo. But when I pray, Lord, you are my healer, you are my deliverer, you are the great Jehovah God, Jehovah Rapha. Nandun agad yung tiwala, Lord, I entrusted to you my life. Paano mo pinapalago, pinapalakas ang iyong mga anak? Paano mo kami dinadala sa church? Lord, again, we thank you. Strength coming from you, wisdom coming from you, everything is coming from you, Lord. So, to give honor and glory to the Lord our God. Kaya, hindi tayo pwede huminto. Kausapin natin siya na masinsinan. Kung may dealing tayo sa Lord, gawin natin. Dahil po nakikinig po yan, buhay ang Diyos. Amen? Kaya lang, kung hindi natin siya in-acknowledge at bigyan ng pahalaga, sino naman tayo sa harapan ng Diyos? Kaya nga, may Matthew 7:21 eh. Iyon na nga, sabi nga lang, Panginoon, di po ba? Kuya Luis, sige, bigla lang nagsingit eh. Hindi naman yan sa ating topic, pero para malalaman ng lahat na Matthew 7:21, kahit tawag tayo ng Panginoon, pero taliwas ang mga gawa natin, may problema. Hindi pa rin tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Hindi ko sinabi yan, ha? Grabe naman itong si Pastora. Pero, sa nababasa natin ngayon, sino nagsabi marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon? Pero hindi ito nangangahulugan na makapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang mapabilang sa kanyang kaharian. So, have you read the word? Hindi sinabi ni Pastora na hindi kayo makapasok sa langit. But then the word of God Himself is saying na hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon, tama po ba? Kundi lamang yung sumusunod. Ayan. Sa kalooban ng aking Ama na sa langit. So ano bang will ng Father God sa bawat isa sa atin? Bakit binigay niyang bugtong niya anak para lang sa atin? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Kaya ang tanong ko, church, payo po ba dito sa lugar na ito, may doubts pa ba sa ating mga puso isipan kung sino ang Diyos natin, kung sino susundin natin? Or yung mga narinig natin na mga pahayag, kapahayagan, katuruan, na nagawa na po ba natin, nasundan na natin, nalakaran na po ba natin? Dahil delikado po mga kapatid. If ever na makuha na tayo ng hininga, pag wala ka ng hininga, ano ka na? Ha?
Wala na. Kasi ang breath ng God, breath of life yan eh. So yun ang sinasabi. Panginoon, Panginoon. Pero hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay makakapasok sila sa kaharian. Bakit po sinabi yan? Yun lamang ang sumusunod. Ha? Kaya take note, pag hindi ka sumusunod sa iyong nababasa, napakinggan, na pag-aralan, biblical po na sinasabi, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, salamat sa buhay ng ating mga namumuno dito na nag-house to house na magturo. Kaya nga, namamonitor ko, 8:45, alas 9 na, bakit sa bahay pa ni ganito? Kita niyo po ang kanilang buhay? Ha? Pag nasa bahay niyo naman, huwag kayong magtago. Huwag niyo sarahan ng pinto. Huwag niyo napantayin. Hindi na sila yun eh. Atas ng Diyos to gumawa ng kanilang mga bagay na panghalangit. Yun po, missionary po yun. Mayroon kasi napupuntahan minsan, tatago ka pa. Ang tagal mong lumabas. Hindi mo alam si Jesus na po yung nag-ata sa kanila na gumawa. May trabaho rin sila, may ginagawa din, may pamilya din. But praise be to God, sa mga kapatid natin na natuturuan na, nandun na po yung hunger for more sa Lord. Amen? Kagabi po, nakikita ko yung si Sister Baby, to siya, marunong pala mag-gitara. Siya po nag-lead ng worship nila. Paano nalaman ni Pastor? Kitang-kita ko kayo, may CCTV na dito, hindi nyo alam. Naririnig ko usapan nyo, halakhakan nyo. Alam nyo po ba yon? Alam ko kulay ng mga damit nyo. Hallelujah. Kaya, praise the Lord. Kasi, hallelujah. Lahat na halakhak nyo dito, sounds like movement. Dumadaan dyan kung sino. Monitor na. Practice nyo. Salamat sa Diyos sa mga buhay nyo. Kaya hindi nagkulang ang Diyos, palangalagahan kayo. Amen? Kaya, hindi na Black 28 no? So may taga-Kenneth pa tayo rito. Ang buhay ni Sister Helda. Siya po, taga-Kenneth po siya. Kenneth po ba? Oh, saan po yun? So, may taga-Antipolo na rin dito. Pero every Sunday na rito siya. Sister Shirley po, naglumipat na sila ng Antipolo. But then, nandito siya every Sunday. Praise the Lord. Yun po ang maganda. Ang pinakamalayo po dito ay araw-araw din po nandito siya. Si Brother Rad po. Siya po yung matyaga po. Hanapin sa na mag-anak niya, wala. Nandito pala sa loob ng church, nagpipintura mag-isa. Nakita niyo po yung buhay niya, paano ginawa na bago siya ng Diyos? Ha? Paano siya ginawa ng Diyos? Paano nabigyan siya ng kamulatan? To God be the glory, glory to God. Sa kanya, mga kilos galaw. Noon, hindi mo makausap yan, hindi ngingiti sa iyo yan, hindi titingin sa iyo yan, walang nakakitang tao yan. Ngayon po, pag nakakita ng tao, ngiting na ngiti. Tayo ba gano'n na rin ngayon? Ha? Yun na ba tayo? Bago na tayo? Nagawa na po tayo ng Diyos? Ang nakasimangot, may problema yan. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi pwedeng simangot ka ng busangot ka, walang lalapit sa iyo. Kaya glory to God. Kaya salamat sa Diyos sa mga patutuo, sa inyong mga buhay, sa mga manggagawa sa basan, katuwang sa church na ito. Sa worship team, thank you so much. Nagpa-practice po sila ng ibang araw pag wala silang pasok. Sabado po narito sila. Pag linggo po, nandito pa rin sila. Tawag yan, rehearsal na po ba yan? So nakita mo yung dedication, commitment ng bawat isa sa paglilingkod. Amen. Kaya hoping and praying na mayroon po tayo pahalaga sa isa't isa. Yung ginagawa ng ating kapwa sa atin, concern sila na tayo po ay mapagpalang lubos. Concern sila na tayo po maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Concern sila na tayo po magawa, mahubog na nais ng Diyos. Amen. Kaya hindi nagkulang na ang Diyos sa lahat. Amen. O, sino gusto tumira sa Israel? Sa Iran? Sa Russia? Pero may kapatid tayo, kakaalis lang yung sister ni Sister Janet. Sa Russia pa yun ngayon. Naintindihan nyo?
Kaya kahit saan ka man, if you have God in your life, wala ka naman dapat ikakatakot, ipangambay. Sabi nga, nagbabadya ng World War III. So sa atin naman ngayon, we are blessed. Mangyari man yan, sabi niyo malayo yun. Pero we are still affected sa mga inflation na sinasabi. Kawalan, kahirapan. Dahil mangyari po yung shortage ng mga supply, galaw ng mga transportation na galing kung saan-saan ang ating mga pagkain. Kaya huwag kayong, Psalm 23 again, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kasi ang Diyos po, hindi naman magpapabaya sa ating lahat yan. Kaya nga may church tayo as a family. Yung concern natin dito lahat po ay sama-sama lagi manalangin sa bawat isa. Sama-sama lagi manalangin na hindi tayo makalimutan ng Diyos. Pero kung nakalimot tayo sa Diyos, makakalimutan talaga tayo ng Diyos. So hindi ba kayo kumbaga sa yung mga situation nangyari ngayon, aware ba tayo na may giyera sa ibang bansa, mayroong gulo, mayroong problema, mayroong sitwasyon. Papasalamat ka kapatid, dahil ang Diyos po ay patuloy nagbibigay sa atin ng habag sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas, para tayo pumabuhay na may pananampalataya. Kaya hindi natin pwede na tanggalin ang faith sa ating puso na may Diyos. If you have faith like a mustard seed, buhay ka na. Amen? Pero pag wala ka pala talagang faith, pabago-bago ka ng isip, sa tao ka nananangan, sa tao ka nagtitiwala, sa tao ka tumingin, bagsak ka talaga dyan. But if you trust and believe God is alive, then the Lord our God will give us strength, hope, faith, hope, at ang pag-ibig ng Diyos, patuloy mararanasan ng bawat isa. Amen. Kaya, marami pong mga bagay na ginagawa po ang Diyos sa atin sa lugar na ito, kaya pasalamatan na lang natin. At salamat din po yung isa pong tumulong din natin sa church, after that Father's Day na araw, nag-message po siya, Pastora, salamat po. Kaya po si Brother Romeo Atienza ng New Jersey. Kaya nga sila po, nandun pa rin palang pagtututok nila, pagpahalaga. Naintindihan? Na may mga secret disciple po tayo. Ito lang, akala mo maliit. Marami po na abot na salita ng Diyos. Marami na po na nagising. Marami po na ambunan ng paghabag ng Diyos na magising sa katotohanan, maliwanagan, lumagad ayon sa nais ng Diyos. Amen? Kaya to God be the glory dahil next month ay ating anniversary. Kung ano maambag natin, makontribute natin, matulong natin, bukas po ang church sa inyong tulong. Physically man yan, salapi man yan, anything that can help to one another, welcome po. Amen? Kaya patuloy pa rin tayo magtiwala sa Diyos, patuloy pa rin tayo na umasa ng Diyos po hindi natutulog para sa lugar na ito. Kaya praise the Lord. Amen? Kaya, again, yun. Alam ko, nag-meeting na kayo, nag-usap-usap kayo, at huwag tayo mag-imbita na kasi anniversary, dahil may kainan. Ayaw, yan yung tradisyon na yan, ang gusto kong maputol sa bawat churches. Pag may anniversary, saka kang mag-imbita. Kahit wala pong anniversary, we need to share to them, we need to invite them, dahil may kaluluwa sila. Hello? Hindi po sa kainan. Hindi po December na may giveaway. Kaya dapat wala na tayo sa ganung mindset. Dapat, ang bawat kaluluwa ay may concern ng bawat kaluluwa kailangan makarinig na ebanghelyo para sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. Kaluluwa. Amen? Ayun ang topic natin ngayon. Patungkol sa kaligtasan. Amen? Kaya hindi pwede mga kapatid na tayo po ay walang misyon sa mundong ito kaya ka pinanganak. Bakit ka ba pinanganak? Para saan? Ha? Ano bang misyon mo? Bakit ka binigyan ng buhay ng Diyos? Bakit ka binigyan ng hininga? Amen?
Kaya nga, sabi nga ng Matthew 28, di po ba na, sabi po yan, go ye therefore and teach all nations. Sabi po. Sige, Kuya Luas, buksan natin yung Matthew 28. 18 umpisa. Sige. 18. Going, sige. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, sino lumapit? Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Oh, may atas wala. May command wala. Kasi sabi, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Pilipino lang ba? Ano? Lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Biro mo yun? Isa-renta pa lang tayo natasa ng Lord mag-mission eh. Amen po ba? Pero ayaw mo. Sa loob lang ng Jerusalem mo, 5 kayo na mag-anak, 6, 10. Ang sabi ng Diyos, puntahan ninyo ang lahat. Doon pa lang, pag ikaw nakapasa sa loob ng sambayan mo, it means marami pa papagawa ang Diyos sa iyo dahil karapat-dapat ka dahil sa iyong pagsunod. Amen po ba? Hindi naman nagmamalaki si Pastora. Sabi ko nga sa inyo, ang mga nakaupo, puti, itim, Latino, Meksikano, Pilipino, may taga-Rwanda. Naintindihan niyo po? Retired military, mga matataas din ang mga ranggo sa kanilang sitwasyon. But God gave me that privilege, nakaupo sila at nakinig. Amen. So yun po yung ngayon, sabi mo si Pastora, ba't wala dito, wala? Kayo naman. Para maranasan nyo naman yung buhay na yung joy. Diba? Mga humahayo, mga nagba-Bible study, there is something inside of your heart, there is joy. Kung nakagawa ka sa pinapagawa ng Diyos, hindi mo malirip yung galak na hindi mo alam anong tinanggap mo. Pag-share mo ng Word of God at nakita mo, kasama mo ang Diyos, the presence of God Himself, hindi mo ma-explain ano naramdaman mong joy, yun na po yun. Sama ng sabi ng Diyos, and I will go with you up to the edge of the earth. So ano sabi? Kaya punta ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga katagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So, may binago ba tayong reliyon? Kaya lang, hindi natin noon naintindihan about the Trinity, which is baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang nangyari lang, wala tayo alam patungkol sa salita ng Diyos. Kung anong sinabi lang ating nakagisnang turo, hindi natin naunawa, nakala natin okay na tayo. Pero may mga alituntunin ng Diyos na kailangan natin maunawaan at sundin to be a missionary of God. Amen po ba? So, the last verse, the 20. Turuan ninyo silang sumunod. Oh, ano turo? Si Jesus na to ha. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat. Wala yung kalahati lang, 1/4 lang malang na turo. Sabi po dito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Nadama ba ng ating mga naglilid dyan sa bawat bahay na pasukan nila? Pinabayaan ba sila ng Diyos? Sa buhay ni Sister Gina, sa buhay ni Brother AJ na namumuno sa bawat street? Nakikita niyo po ba, there is something in their heart na hindi nila ma-explain. Joy, joy, joy. Because sabi nga ng salita ng Diyos, lagi akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Bakit po? Sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Hindi sila sumunod kay Pastora. Dahil si Pastora ay sinugo rin ng Diyos. Kaya lang, sa kapanahon ito, in their time, perfect time, nandun na yung willingness na sumunod. Hindi naman sila mga Bible school graduate. Hello? Hindi na naman sila na mga doctorate about theology. But then, because of the Spirit of God, the Holy Spirit, give them wisdom what to do, and the gift of discernment, ito po, pag akyat mo sa bahay, ano pong needs ng bahay
na iyong inakyatan? Ano po ang needs? Ibig sabihin, hindi lang physical pagkain, ha? Yung tamang-tama ng pagkain ng kanilang spiritual na buhay. So, nandun na po, bibigay po ng Diyos yun. Kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya kailangan, huwag ka mahiya, i-share si Jesus. Huwag ka mahiya, anong ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nyo. And the problem is, kung kinakahiya mong ebanghelyo, nahiya ka ibahagi sa iba, na kailangan sila makarinig ng ebanghelyo, kailangan sila mabago para makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya kahit sabihin nyo, Pastora, galing kami kasi sa ganitong church eh. Hindi naman tinuro yan eh. So, dinala kayo ngayon ng Diyos sa lugar na ito. Tinuturo na ngayon yan. Huwag na natin balikan yung luma. Kasi ang Diyos nagbigay na ng bukas na langit para sa lahat. Kung di ka nabago doon, dito babaguhin ka ng Diyos dahil pumasok ako sa lugar na ito na bukas ang aklat ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen po ba? Bakit ako matapang magsabi yan? Iba-ibang church din napasukan ko sa Amerika, which is mega church. Pagpasok sa isang mega church, makikita mo doon ibang sombrero, nakalabas ang cleavage. So, Christian, hello. Iba-ibang lugar. Sabi ko, Lord, ba't sa amin hindi naman kami ganyan? So, nandun yung comparison ka agad. Pag binati mo, Christian daw. Kayo po ba hanggang ngayon ganoon pa rin? Hindi ka pa Christian. Ako na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi kita kilala, wala kang bagi sa kaharian ng Diyos, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. So, ang Kristiyano po, mapagpakumbaba. Ang Kristiyano po, nagmamahal sa kapwa. Ang Kristiyano po, marunong umunawa sa anumang bagay na hindi naabot ng iba. Kaya kawawa ka kung suminto ka pa, maghanap pa ng mga church na makapagbigay sa iyo ng hinahanap mo. Dahil ito nandito na po ang lahat na katuruan. Lahat na spices na rito na. Gaganda ka rito, hindi ka papangit. Dahil lalong gaganda ang mga totoong sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kaya ayokong sabihin yung matanda na yan si Pastora, walang matanda. Naintindihan niyo? Ang kalabaw lang daw ang tumatanda. Sino matanda dito? As long as you serve the Lord your God, puso isip mo lagi bata. Amen. Amen po ba? Diyan ako natutuwa pag may ngiti kayo eh. Amen po ba? So yun po mga kapatid. Ayan o. Sinabi ng Diyos, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Kaya nga, narinig yung patutuo ng mga fresh graduate natin. Matigas kasi ulo ko dati eh. Sila naman nagsabi, wala naman nagsabi, tigas ulo mo, wala. Kasi dati pasaway ako eh. Alam pala nila, pasaway sila. Naintindihan niyo po? Kaya nga, turuan ninyo sila. Through our lives, the salt and the light, a living example, paano tayo ginawa din ng Diyos. Amen? As parents, sa mga magulang, paano susunod ang anak mo kung ikaw mismo ay pasaway din? Hello? Hindi susunod ang anak kung nanay at tatay mismo ay pasaway din. Ikaw muna ang magpahubog, magpagawa sa Diyos dahil sundin nila at lakaran kung anong gawa mo. Amen? Pag ang nanay maalab sa Diyos, nagpupuri na nanalangin, hindi huminto sa paglilingkod sa Diyos, ganun na rin ma-impart sa kanilang buhay. Hindi na mapipigilan yan. Dadaloy at dadaloy ang Espiritu ng Diyos na sa iyo, sa kanila. Dahil sila po, binigyan ng Diyos din ng pamaraan na may magulang sumusunod, umiibig sa Diyos, higit pa sa lahat ng bagay. Yun lang po ang susi. Yun lang po ang dapat magagawa natin. Parangalan natin ang Diyos through our lives. Eh kung ikaw magulang, ito, for example, sa gadget, di po ba? Sabi niya sa anak, kumain ka na, bitawan mo na yan.
Hindi siya sinusunod ng anak kasi yung nanay at tatay may kanya-kanya. Wala. Ayaw kumain kasi kailan matapos yung ginagawa. Yung anak, dalhin mo na. Grade 1, grade 2. Ayaw ng anak, hindi nagugutom. Kasi nanay at tatay nandoon din. Naintindihan niyo po? Paano natin sawayin? Kung ang aming mga anak mismo nakakakita din sa atin. Amen? So wala tayong masaway sa kanila kasi lalo na mga nanay, para hindi maistorbo, ano bibigay niyo sa anak niyo? So may malaki ang responsibilidad ng nanay. Kasi ang tatay nagtatrabaho, umalis, pero yung nanay nandoon kasama ang anak. So yun po, para hindi maistorbo, doon na siya lumaki. 1 year old, 2 years old, 3 years old, hanggang nag-elementary, hanggang nag-high school. Paano niya pa mai-correct yan ang mali? Yun po ang problema. You created your own monster in life. Amen po ba? Bakit naging monster ang anak ko? Si nanay, monster ba hindi? Ha? Yun po yun. Saway ka ng saway. Kung sa Ilonggo pa, nagakuwintas ka man ng saway. Alam mo ba yung saway? Ayaw may nabalata na ano ba yun? Tanso sa Tagalog. Pero sa Ilonggo, saway. Saway ka ng saway, pero siya pala nangunguwintas ng saway. Hello? Hindi niya gets. So yun po mga kapatid. Sige po, patuloy tayo sa Mark chapter 16 verse 15. Marcos. Nabasa natin yung kanina ha. Baka mamaya paglabas, magtanong ako sa iyo, wala ka narinig. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ito po sinabi lahat ni Jesus, ang ating Panginoon. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Si pastora lang ba? Hayo. Paano ka? Ano ka? Siniswerte? Lahat po tayong missionary sa mundong ito. Lahat tayo alien sa lugar na ito dahil mayroon pa tayong patunguhan habang buhay na tayo doon. Samantala lang tayo ngayon may buhay. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos bago tayo makapasok sa kanyang kaharian, mabuting tao na tayo. Ayun Sino lang sabi? Mga kabataan dyan, makinig kayo, huwag kayo pasaway sa nanay nyo, ha? Dahil sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. So ibig sabihin, walang exempted. Lahat ng tao. Ba't hindi ka pa nagbabago hanggang ngayon? Pero sabi mo, Christian ka na. Sabi mo, born again din ako. Kailan ka na born again? Born again means, bagong nilalang. Bago ka ng pagkatao mo, the old has gone, the new has come. Bago ka na, Christian ka, pag sumagot-sagot ka sa nanay mo, akala mo alila yung sinabihan mo. Nabuntis ka ng 9 na buwan? Inalagaan ka, pinalaki ka mula pagka-baby, toddler, hanggang lumaki, hanggang humakbang, pinaaral ka lahat. Pag sumagot ka sa nanay mo, akala mo ikaw pa nagpaaral sa nanay mo. Are you there? Tapos sabihin mo, galing ka sa Christian church. Hindi mo naman pala pinamuhay. Hindi mo naman put it in application. Kaya ano nangyari? Panginoon, hindi kita kilala. Hindi lahat na sumasabi, Panginoon na Panginoon, makapasok sa kaharian ng Diyos, lalo na hindi sumusunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Ano ba ang kalooban ng Ama sa Langit? Igalang mo ang iyong magulang. Honor your mother and your father. Pag sumagot ka, pag magbalibag ka, kala mo. Naintindihan niyo po, mga kabataan sa lugar na ito? Nanay, tatay, ang mga anak po, sa inyo din sila sumusunod kasi kung paano mo sila pinalaki, hinayaan nyo sila na walang disiplina, yun po ang nangyari sa kanila. Amen. Hindi naman ako nagmamalaki pero praise God sa 4 na anak na pinalaki, puro sila po ay nandun po ang pag-ibig ng Diyos. Nahubog na gawa, maayos, hanggang sa kasalukuyan nandun po yung respeto, paggalang, pagpahalaga. Amen. Kaya, sunod po tayo. Sige po. Ayan
Sino mangaral sa buong mundo? Sa lahat? Isang tao lang ba? Kung ikaw na sumunod sa Diyos, even in your family, umpisahan mo na ngayon. Sa loob ng bahay nyo, umpisahan mo na may kaluluwa ang bawat isa na membro ng pamilya. Ayan o, ipangaral ninyong magandang balita sa lahat ng tao. May chance pa na maligtas. May chance pa makapasok sa langit. Kaya kung hindi natin gawin yan, ibig sabihin hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Aklat ng Gawa 1:8, Acts 1:8. Na ano nga ako, bakit yung binigay ng Lord eh. So, pina-force niya talaga ng lahat po ay maging manggagawa sa obasan ng Diyos. Hindi isa lang. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Bakit po sa pangyayari ngayon sa bansang Israel, na Jerusalem hanggang sa buong Judea, Samaria, biro mo ito ngayon magulong lugar. Ano po ang hidwaan? It's about religion din yon. It's about their ideology. Alam niyo po, ang problema simula pa sa panahon ni Moses, na hindi magkasundo dahil yung anak ni Abraham sa labas, which is ang pangalan Ismael, naintindihan niyo po? Wala talaga pagkakasundo-sundo. Kasi nga anak sa labas. So hanggang ngayon sa kasalukuyan ito, hindi pa rin magkasundo. Wala naman dahilan ano pinag-aawayan nila. Kasi hindi naman nakikialam kahit sa border ng Iran, hindi naman nakikialam ang mga Hudyo. Pero bakit nila tinutugis? Kailangan mawala, mabura sa mapa ang Israel. So yun, nakita niyo po? Iyon po yung isang bagay na walang dahilan. Pero galit na galit sila. So ngayon, ang yun nagbalik loob sa Diyos, kahit mga Iranian man yan, mayroon pag-asa makapasok sa karya ng Diyos. So tayo po, by the grace of God, tayo mga hintil. Pag sinabi hintil, Gentiles, hindi dapat tayo kasali. But by the grace of God, sa habag ng Diyos, nakasama tayo ngayon na kinahabagan para makapasok sa karyaan ng Diyos. All we need to do is to follow and obey the word and put it in our lives. Application. Kaya sinasabi, ngunit pagdating ng banal na espiritu, kaya sabi mo ba, hindi ako marunong manalangin eh. Di po ba, pag nag-prayer meeting kayo, nagtuturoan kayo kung sino mag-lead? Ikaw na lang. Hindi, ikaw na lang. Hindi naman lahat tayo marunong manalangin eh. Ayan o, ang espiritu ng Diyos ang magbigay sa atin ng panalangin. Hindi ka marunong manalangin. Kristiyano ka ba, di ba? Hello? Wala kang alam. Bakit? Hindi ka nagbabasa na ang kailangan ng Diyos ay kausap ka lagi. Ang panalangin po, hindi po paulit-ulit, hindi mula sa head knowledge. Ang panalangin po mula sa puso ng Diyos. For example, kung mahal mo ang Diyos, sabihin mo, Father God, ito ako. Although may kakulitan ako, pero sa iyo naman nagmula itong buhay na ito eh. Diba sabi mo, lumapit ako sa iyo? Yung pagkipag-usap sa Diyos, na-acknowledge ng Diyos yan, that is prayer. Hindi na, mangupya ka ng panalangin. Hindi. Prayer from the bottom of your heart. Malinis na puso. Sabihin mo, Panginoon, sabi mo, bigyan mo ako ng bagong ano. Nag-demand ka pa. Yung sinabi ng Diyos, gawin mo pinapagawa ko, sumunod ka sa akin, bigay ko sa iyong lahat. Nag-demand ka, hindi ka naman sumusunod. Tama po ba? May karapatan ka kaya humingi na hindi ka naman sumusunod sa Diyos? Ba't hanggang ngayon, Panginoon, mahirap pa rin buhay ko, napapagod pa rin ako kagagawa. Kung sinabi mo sa Diyos, Panginoon, susunod ako sa iyo, ikaw na bahala sa buhay ko. Naintindihan niyo po? Kaya marami sa atin, mayroon po tayong resentment. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa naranasan yung karangyaan? Yun pa nga, ngayon pa lang, hindi ka naman sumusunod. Ano kaya kung binigay ng lahat ng karangyaan sa'yo, lalo ka na magmalaki. Even Apostle Paul,
Nung panahon na magaling na siya mangaral, magaling na siya magturo, magaling na siya sa mga bagay panlangit, pero dinidisiplina pa rin siya ng Diyos. Para hindi siya magmalaki. Naiintindihan niyo po? Even though you know how to preach, to speak the word, pero wala kang humility and humbleness sa Diyos, sa iyong kapwa, wala pa rin lahat yan, kabuluhan. Kaya very important things, Jesus is the one who is the living example. Kaya nga kahit sa donkey, sumakay siya eh. Hello? Kahit yung mga paa ng kanyang mga alagad, hinugasan niya. Di po ba? God is a complete God, perfect God. Walang kasinungalingan sa kanyang buhay. Ganap sakdal na Diyos, naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Why? He is the living example that humility means to each and every one of us. Humbleness. Ay, hindi pwede. Ayoko nang ganyan ako. Gaganyan pa tayo eh. Kalam ko sino ka. Balatan kita dyan eh. Di po ba? Di po ba ganun tayo, tao? Kala natin matapang tayo. Ayan na, sige. Mang-iisa ka dyan. Pag ikaw binalikan, tupi ka naman. Naiintindihan niyo po, wala tayong ganang karakter. Hayaan mo lang. Ano sabihin sa'yo? God bless po, sister. God bless po, brother. Amen po ba? Huwag natin, pag binato ka na hindi makakain na salita, ngitian mo na lang, God bless po, brother. God bless po, sister. Wala na maririnig sa atin na, anong gusto mo? Ha? Ano? Punta tayo sa barangay. Sige. Wala na ganong barangay. Punta tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Tuwan-tuwa sa iyo, Sister Agnes. Bakit kaya? Yun po yun. Wala na tayong dapat pag-ugali ng ganyan. Marunong tayong unawa, magmahal, magpahalaga sa ating kapwa. So, hindi pwede yung ating mga nagisnang pag-ugali. Ito po ang nais ng Diyos na plano at panukala ng Diyos sa ating buhay na kailangan natin magligtas ng kapwa, magligtas ng tao. Even Apostle Paul during the time, gusto lahat maabot para maligtas. Kayo ba may puso din na ganon? O baliwala? O wala kang pake? Wala kang pake na malaglag lahat sa impyerno dahil hindi ka nagbahagi, hindi ka nang-share ng gospel, hindi mo pinalagahan na siya may kaluluwa na nais marinig ang salita ng Diyos. Ayun po yung ibig ko sabihin. Nahayaan mo siya, matanda na siya, hindi ganoon. Ang atas ng Diyos, ang mission ng bawat isa natin to share the gospel. Kasamahan tayo ng Diyos sa nais ng Diyos. Amen? Nakita niyo ang trabaho ni Apostle Paul before? Lahat po ginagawa niya. Nasuyod niya ang Jerusalem, Judea, Samaria. House to house yan. Kaya dito sa Arenda, may block 1, block 2, block 3, block... Naintindihan niyo po? So, yung mga natuturuan ni brother at yung ni sister, hindi lang kayo lang lagi. Maghiwalay naman kayo, may marami pang bahay. Ha? Punta natin yung block 19. Marami adik dun. Tama po ba, sister? Nangiti si sister. Huwag tayo magtakot sa adik, huwag. Kasama natin ang Diyos. Wala na. Nakulong na. Praise the Lord, palakpakan natin ang Diyos. Dahil yun ang isa sa mga pinoproblema niya. Dahil harap mismo ng bahay niya. Pero tingnan nyo, nawala na. Wala tayong ginawa, panalangin lang na ingatan din sila. Yun po yung mga bagay na, akala mo, wala tayong ginagawa. Through our prayer, our place, nandun na po ang kamay ng Diyos. Amen. Ang ginagawa po na Apostol Pablo para marinig ang lahat ng Ebanghelyo, gawin niya lahat ng means para ma-reach out pa more people to be saved. Yun dapat ang heart natin. Mismo sa loob ng bahay natin punta tayo sa church. Pag sinabi na anak, ayoko. Wala tayong authority. Bakit? Bakit hindi tayo sinunod? Bakit wala tayong masabi? Hindi tayo pinapakinggan. Ayaw yung makinig Ayaw mo rin. Naalala ko dati. Yung si Sister Gina pa lang dito, no? Hindi ko makalimutan yung sister. Akala mo mahina memory ni Pastora. Sabi, yung mga anak niya kasi Bible-based din sila, pro-Baptist. Nakuha niyo po. Sabi niya, Pastora, hindi yan sila kasi doon sila lumaki. Sino magulang? Ikaw o sila? Yun ang sabi ko sa kanya.
Sino bang nanay? Sinong tatay? Di ba kayo? Pag ayaw sumunod, ibig sabihin, may karapatan ka sabihin ang gusto mo. O di, one day, sama niya na. Kasi ginamit niya kanyang authority. Hello? Tama po, brother. Bit-bit yung tatay ng tubo eh. Hindi ka makinig. Ginamit yung ginamit yung authority. Praise be to God. Nakita niyo po? Minsan ayaw, nagre-resist eh. Gawa po ng kadiliman. But right now, ginagamit na rin sila ng Panginoon dito. Kaya walang posible. Ayaw daw eh, kasi iba daw nalakihan. Ikaw na magulang, you have the authority kung under pa sa bubong mo ang iyong mga anak. Naintindihan niyo po? Depende yan paano mo ilabas ang katotohanan para sila maligtas. Kaya glory be to God. Amen? Kaya, ang gawa ni Apostle Pablo, ginagawa niya lahat ng bagay para lang maabot pa maraming kaluluwa. Kaya ang ginagawa natin every Sunday, bakit si Pastora, nagisnan ko kasi sa mga church noon, ng early years, bibigyan kami ng tracts para pupunta kami sa mga bahay-bahay, magbigay ng tracts para i-invite anong oras ang gawain sa lugar na ito, ano po, sino si pastor, ano po may anong mga programa. Pero hindi natin ito ginagawa sa atin kasi masayang na yung tracts eh. Pagkatanggap ng bahay, tapon, basura. Ang natutunan natin sa Lord, pakita natin sa ating kapwa na marunong tayo magkikapwa-tao. So, ang ginagawa natin, yung feeding natin every Sunday, na galing din dito sa church, hindi kinukuha ng mga namumuno ang binibigay nyo, hindi binabulsa ni Pastora para sa sarili, bagkus dinadagdagan pa para lahat po tayo, sabi ng gawa, sama-sama tayong sa aklat po ng gawa po yun eh. Basahin ko yun. Sandali. Sama-sama po tayo na kumakain. Dahil po ang feeding and nagtutulungan, simbolo din po na ito po ang yun po ang isang bagay na gusto na mangyari ng Diyos na pagkakaisa. Pagkakaisa, nagsama-sama kumakain, sama-sama na may bonding moment dahil po yung pong nais ng Diyos. Nagpipiraso-piraso sila ng tinapay, nagtitipon, hanggang kumakain sila. Sabi po dito ng Gawa 2:46-47, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Yun pong ginagawa natin. Malinis bang kalooban natin ay nagsalo-salo tayo dyan? Ibaba pagkain nyo, ibaba pagkain namin, the same. Wala tayong kami lang para sa lahat. Kasi kagkakaisa. So yun po isang bagay na sabi po dito sa Biblia na nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdagan sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. What we are doing here every Sunday, yun po, makilala nyo ang bawat isa, ano ang kailangan niya, pangailangan niya, character itself, attitude itself. Makikita natin dyan kung may kadamutan, ayaw mamigay. Kinuha niya na lahat ng ulam, wala yung katabi ulam. Pag nakita nyo, na yun doon tayo makita. Pag punong-punong pinggan mo ng ulam, siya wala ulam, bigyan mo hindi. Yun, we know how to share what we have because we are one. Amen? Dito na po mahubog tayo sa pag-ugali. Kung madamot ka, hindi ka na madamot dahil ikaw po ay tinitingnan ng Diyos. Kung marunong ka magbigay, bibigyan ka pa ng Diyos sobra-sobra. Hallelujah! Kaya sabi po na aklat ng Gawa eh. Di po ba? Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So that's the story. Na hindi pwedeng, hindi pamarisan. Dahil doon nagdadagdag ang Diyos na mananampalataya, dahil hindi lamang busog ang King Tami, busog pang espiritu at kaluluwa. Amen? Nakita na dama ng bawat isa, may pag-ibig, may pagmamahal, may pag-concern ang bawat isa sa bawat isa. Nakita niyo po si Jesus, nangangaral siya na libo-libo yung na dumalo. Ilang tinapay ang kanyang hiningi? Ilang isda? Na-multiply ba ng Diyos? Ano sabi niya? Tawagin sila, pakainin, kasi ayaw ko
na mahihilo sila pag-uwi. Kita niyo yung puso ng Diyos? Pakainin muna sila bago umalis. That's the heart of God. Na ayaw niya na mapahamak, ayaw niya magutom ang kanyang mga tupa. Same din po ang ginagawa natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun po ang isang bagay na tayo po, hindi hayaan ng Diyos na magutom, hindi hayaan ng Diyos mawalan, hindi hayaan ng Diyos na tayo po ay manglimos pa para magkaroon. God will provide. Amen? Kaya sumunod ka muna bago ka magreklamo. Ang hindi sumusunod, maranasan mo talagang ang bigat. So yun po ang sinasabi sa Roma, hallelujah, 3:23. Ito po ang problema ng marami na kasalanan nga dapat natin mag-avoid na tayo gumawa ng kasalanan dahil ang problema, ito po yun, sa Romans chapter 3, ang kasalanan kasi problema talaga yan at ng mga rami, ng mga tao. At ito po ang seryoso pag tayo sa kasalanan, may suffering, may kamatayan, at mayroon pong kalungkutan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagkasala ka ba? Ha? Wala ka kasalanan? Ha? Pwede ka na mamatay, wala ka pala kasalanan eh. Ha? Saan ka punta? Yun po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi diyan, sapagkat ang lahat. So walang exempted na hindi nagkasala. But because of the Word of God that changes and transform us, ito na po yung way na nagawa na tayo ng Diyos through obedience, following His Word, dito po na tayo na-transform. Pagsunod sa Diyos. Kasi kung di ka sumunod, nasa kasalanan ka pa rin. Kaya lahat tayo nagkasala. Kaya yun po ang turo na ang problema talaga ay kasalanan. Ang problema ay talaga ng kalungkutan ng buhay ay kasalanan. Marami po huli ng pagsisisi. Dahil alam niya na mali, gawin niya pa. Alam niya na kasalanan, tuloy pa rin siya gagawa ng kasalanan. Yun problema talaga yun. You know what is right and what is wrong. Why you have still doing things against the law of God? Bakit ginagawa pa rin natin? Dahil bahala na. Bahala ka na mahulog. Saan? Sa kalungkutan, sa kasalanan, sa mga bagay na hindi nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Kaya God reminds us, church, na patuloy tayo magpasailalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya tama yung ginagawa ng bawat kapatiran. Ako po'y natutuwa. Mayroon kayong gawain ng Friday. Tinitingnan ko rin doon. Sino po yung maingay dyan? Nakuha niyo po, monitor kayo ni Pastora. Gusto lang lumipad si Pastora. Nandito na rin ako ng gabi na yun eh. Friday, may Saturday kayo, intercessory prayer. May Wednesday kayo na mga house to house, kung saan nakaschedule na iba pang mga araw. Malaglag ka pa kaya sa kasalanan? Palagay mo, ating mga elders dyan. Kaka-Bible study nyo lang, mang-away ka na naman ba? Intindihan nyo po ba? Kaba-Bible study nyo lang, nagmumura ka na naman ba? So, ibig sabihin, sinadya mong gumawa talaga ng mali. Kaka-Bible study nyo, pinag-aralan nyo ba obedience? Pagdating sa bahay, wala ka na narinig pala ang turo. Gusto mo lang doon na kwentuhan lang pala. Yun ang problema, kasalanan. Gigil ka na sa asawa mo kasi gusto mo mangyari ang gusto mo. So, ano gagawin mo? Bagin mo? Murahin mo? O, tadyakan mo pa. Oh, ano ba dapat gawin? Yung makinig Pastora, so anong gawin ko? Dito malikod ka, lumuhod ka sa Panginoon, di ko kaya. Kaya niyo ba natin ganon? Instead magalit tayo, dumapa ka doon o umupo ka sa isang sulok. Sabihin mo, Lord, sumbong mo sa Lord. Huwag mo siyang murahin, huwag mo siyang sigawan, huwag mo siyang laitin, huwag mo siyang tadyakan o alipustahin. Dahil yun ay kasalanan. Amin po ba? Mga nanay, kasi hindi ko nagigil na ako eh. Di kumuha ka ng itak. Saksakin mo na kaagad para tapos na. Di ba? Wala ka na problema. Makulong ka naman. Di ba ba?
So, yun po isang bagay na hindi natin naunawan. God make a way for all of us to hear the word, to be changed, transformed through His word. Transformation of life. Sabi nga ng mga estudyante kanina, mahirap mag-aral. Bako-bako, rough road. Ano? Ba't ako noon na nag-aral ako? Wala akong ginawa. Naintindihan niyo po? Si Pastora, kung barambado kayo. Those were the days na wala pa akong Diyos din sa buhay ko. Papa, sa University of Negros Occidental Recoletos, Bacolod. Ha? Si Pastora, papasok, isang notebook sa likod, sa maong. Mga panggabi, mga graduate school na yon sila. May mga trabaho na yon. Doon ako nag-ano sa panggabi, kumukuha ng... Kasi nagbo-board din ako. Pinapaya ako lagi ng professor ko kasi lagi pa ako late. Oh, Miss Aranyo, what time is it now? Tigas ng mukha, ano? Nakita niyo po? Diba? Ayoko kwento sa mga anak ko kasi magagayahin eh. So, yun po ako naintindihan niyo po ba? Marami tayong kasalanan na hindi alam ng mga bagay, pero ikaw na nakakaalam ng ginawa mo. At ang Diyos. Maraming ginawang kalokohan, pero balik mo sa Diyos at gagawin ka ng Diyos, bagong nilalang, maganda at mabuting kakatauhan. Kailan tayo makasalanan? Kaya sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sino ba nanay ang matuwa? 73 kilometers from Bacolod sa amin sa Binalbagan. Bit-bit ko, naka-Land Cruiser kami, 40, puro lalaki. Patulogin sa bahay isang linggo. Oh, anong gagawin ng nanay mo? Kasi hindi ka makikinig. Dala-dala mo yung hita mo, puro violet ang kulay, kasi nga, sumali ka sa sorority fraternity. Hindi nanay ko na ospital, na high blood. Ganon din po ang problema noon. But by the grace of God, nakuha niyo po, buti mangangaral. Buti lingkod na ng Diyos. Hindi nakakulong, hindi po namatay na kaagad. Naiintindihan niyo po? So may pag-asa, mababago, magawa tayo ng Diyos. Pag nagbalik loob tayo sa Diyos, aayusin pa ng Diyos ang buhay mo, gaganda pa yung buhay mo, at maparangalan pa ang Diyos through your life. Kaya walang exempted. Sabi ko, sa makasalanan laki. May asawa na si Pastora, hindi pa Christian. Si Sir nandun, bantay sa 4 na anak. Si Pastora nandun sa kalsada, lasing. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po yung gawa ng demonyo sa buhay natin? Pag nagloko-loko mga driver, pinipitsirahan yan. Oh. Bakit nagawa naman ng Diyos? Napabuti, napaayos, napaganda. Kaya hindi pa kahiya kung ano ka, sino ka. Share the goodness of God. God transform you through His Word. Kaya kung balikan natin yung luma nating katawan, pangit talaga. Pangit. Pero ang habag ng Diyos sa buhay ng bawat isa, gagawin ka, at gagawin ka if you are willing and able to surrender your life na walang reservation sa Diyos na buhay na makapangyarihang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Wala sa may edad na ako, hindi na ako magbago. Sinabi mo kung deklarasyon mo yan. Pero Lord, I am willing and able to be changed, transformed through your words. Kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga na mabago ng salita ng Diyos dahil ito na po sigurado ka na, kapiling mo ang Diyos habang buhay, habang panahon. Tapang tayo maghayag ng katotohanan ng tunay na kapahayagan mula sa Diyos. Kaya hindi pwede, mga kapatid, sabihin mo sa akin, ng kasalanan po, huli na ang pagsisisi. Kaya ngayon po, the reason for most regret, the cause of all crime because of sin, yung masyado tayong ma-emotional, physical because of gawa nating kasalanan, wala na pong remedyo dyan. Sabi na aklat ng gawa 4:12, 4. May tao pa ba dyan? Gising pa ba tayo? Amen. Sabi ko matakot kayo eh. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli. Hindi lang dahil sila'y tuli. Tama ba? Hindi rin magawa, sabi ko sa'yo. Ba't siya punta ka sa tuli, Luis? Ha? Gawa eh.
Acts 4:12. Sino gusto magpatuli? Ayun. Circumcision of the heart. Pag ating puso tuli na, hindi na tayo madaling nagagalit. Hindi na tayo magalitin. Hindi na tayo madaling ma-offend. Wala na sa atin yung nasaktan ako, hindi ako pinansin, hindi ako binigyan kaya hindi ka na mag-church. Ibig sabihin, kailangan mo lumaki. Kailangan mo lumago sa Diyos. Nang gusto mo lang sa church, makilala mo ang Diyos at mabago ka ng Diyos. Yun lang yun. Kaya nga, walang sino man sa mundong ito ang makapagligtas sa atin, kundi si Jesus. Jesus lang. Nabasa natin hindi? Sino nga makapagligtas sa atin? Sa iyo. Bakit hindi mo siya nang yakapin ng mahigpit? Bakit hindi mo siya kausapin araw at gabi? Bakit sa pagtulog magmuni-muni ka, kausapin mo siya, even in your heart and mind? Ako nakahiga na ako, nagpupuri pa rin ang espiritu ko. Panginoon, Jesus, tulungan mo kami makasurvive. Tulungan mo kami, Lord, sa anumang kalamidad darating. Tulungan mo kami, Lord, sa kawalan kahirapan ng marami. Naintindihan niyo po ba? Hindi dapat tayo minto manalangin kahit nakahiga ka, nakaidlip ka. The Spirit inside of you continue to pray for everyone. Hoping na maranasan niyo yan, na walang hinto na panalangin. Kaya nga, wala na po remedyo sa kasalanan kung wala gospel sa ating mga buhay. Walang sino man sa mundong ito ang makapagligtas sa atin kundi si Jesus. Amen? Kaya, balik tayo doon sa Romans chapter 24. Romans chapter 3, 4, sige, 24. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, saan? Sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Oh, yan, matuwa kayo. Itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Hindi ka ba nagagalak? Nasabi pala ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Oh, hindi ka ba natutuwa? Ang Diyos po, tinuring kang matuwid. Sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin, ito ay regalo ng Diyos. Wow! God gift by His grace. Kaya ang salvation is a gift. Ito kaloob, bigay ng Diyos sa atin. Huwag mo na pakawalan, huwag mo na dalikdan, huwag mo na baliwalain. Dahil naligtas ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng habag, binigyan ka na ng biyaya. Yakapin mo na lang ito. Kaya nga, bunga ng kasalanan, nahiwalay na naman tayo kasi hindi tayo sumunod sa instruction ng Diyos. Yan ang nangyayari po sa marami. Hallelujah. So, ang plano talaga ng Diyos to redeem all of us. Kita mo yun sa Garden of Eden na sinabi na rin doon sa Genesis 3:15 na patungkol doon sa snake na apakan mo siya, durugin mo siya. Doon pa lang yung redemption, hinanda na ng Diyos. Amen? So, praise the Lord. Sige, lukso tayo sa Isaiah 52 verse 3. Isaiah 52 verse 3. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Dito tayo, sige po. Biniyag kayo na parang mga taong pinagbili bilang alipin na walang bayad. Kaya tutubusin ko kayo ng wala ring bayad. Pumunta kayo noon sa Ehipto, dito sa mga Israel, upang doon manirahan at inapi kayo roon. At noong huli, inapi rin kayo ng mga Assyria. So nakita mo yung sitwasyon sa Book of Isaiah to. Sige, tuloy po natin sa verse, hallelujah, verse, sige. Hindi, lukso tayo ng verse, Isaiah 53. Isaiah 53, sige po. '53 lang, sige muna. Tingnan natin sa 53.
Sino maniwala sa aming ibinalita at kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Tuloy. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod, gaya ng tanim na lumalago at nag-ugat sa tuyo ng lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Sige nga, tuloy pa rin natin. Hinamak siya at inakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Sino ito? Iyon po nadanasan ng ating Panginoon. Binaliwala. Kaya kung hindi ka pa rin nagmahal sa Diyos sa kasalukuyang panahon ng ito, gawin mo nang mahalin siya higit pa sa buhay mo. Kasi mayroong kabutihan ng Diyos na binigay na sa buhay mo. Sige po, open 1 Peter chapter 1. Sabi nga ni Brother AG, malapit na. 1 Peter ba? 1 Peter chapter 1, 18 to 20. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubo sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Nakarelate po ba tayo sa ganitong sinabi? Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubo sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubo sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak. So sa palagay natin, church, tuloy-tuloy, sige, basahin natin 19. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad ng isang tupa, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Verse 20, bago palikhain ng mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. So ito kung nabasa natin, only Jesus Christ has given. Bago pa man likain ang mundo, pinili na ng Diyos, pasimula pa, si Jesus Christ na maging Savior natin. Kilala niyo na ba si Jesus sa buhay niyo? Siya lang po, the way, the truth, and the life. Iba sa inyo, hindi niyo pa kilala si Jesus eh. Alam niyo lang, napako siya sa krus because of you. Because of us. Sabi nga wala siyang kapintasan. Ganap sakdal ang kanyang pagkatao. Pero, simula pa, likain ang mundo, pinili na siya ng Diyos para tayo iligtas. Bata matanda, narinig mo na ito ngayon, umpisahan mo na, kausapin ang Diyos araw at gabi, walang humpay para mapapakinggan ang iyong hinaing. Naintindihan po ba natin ang mensahe ngayon? Only Jesus Christ, our Lord and Savior, ang makapagligtas, ang makarinig ng iyong mga hinaing. Amen? Even to David, sabi po sa awit na 22, ang dami po yung sabi ni David, dami yung sinasabi sa Diyos. Basahin niyo pag-uwi niyo yan, ang awit 22 or Psalm 22, dahil po siya marami reklamo sa Diyos. Amen? So sa Revelation 13 verse 8, pahayag, Revelation chapter 13 verse 8. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan na hindi na, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong ibinigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So kailangan talaga ang pangalan mo makasulat sa aklat ng buhay. Without written in your name in the book of life, wala kang bahagi sa kanyang kaharian. Kailangan mo mithiin ngayon, maitala ang iyong pangalan sa book of life. Amen? So dapat yung pag-worship natin sa Lord totoo. Pag-worship natin sa akin through our lives, through our purity of the heart. Iyon po napapakinggan lamang ng Diyos. Iyon lamang pong dinggin ng Diyos. Iyon lamang po maging bahagi sa kaharian ng Diyos. So again, Hebrew chapter 7 verse 25, malapit na nga. Sayang, maganda pong kapayagan pagturo sa atin, makilala pa natin ang ating Diyos. Hebrew chapter 7 verse 25. Kaya mailigtas niya ng ulubos
Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumapit sa Diyos. Ano daw? Ang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So ang ating mediator talaga ang Diyos, si Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng mawala tayo ng relasyon sa Diyos. The way, the truth, and the life to the Father is Jesus Christ alone. Amen po ba, church? Tapos gusto mo pumasok sa langit, ayaw mo magsimba, ayaw mag-worship sa Diyos, pero gusto mo sa langit. Kaya again, i-correct ko kayo ha. Sana yung anak mo na namatay in heaven. Sigurado ka? Nung buhay yung anak mo, adik. Tapos in heaven, naintindihan niyo po ba? Nang sinasama mo sa church, ayaw, in heaven, nang namatay. So, masakit si Pastor magsalita, the truth hurts. Halika na, mag-Bible study tayo. Tapos namatay, kinabukasan, ayaw eh. Tapos in heaven is your sana asawa mo, in heaven, he is home. Masakit, ano? He is home with God. Sino niloko nyo? Lasinggero? Oh, masakit po ba? Ang walang taros na pagsasaya, paglalasing, wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Buksan mong Galatians chapter 5, kasi hindi maniwala sa sinabi ko ngayon eh. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 20, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, yung may ribulto pa sa bahay, yung nagdadasal pa sa ribulto, sa mga inukit ng tao, ito ha, pangkukulam. Sino nang kukulam dyan ha? Ng albularyo dyan ha? Pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkabahabahagi or pagkahati-hati, tuloy, 21, pagkainggit, paglalasing, ayan, sabi yung si Pastora talaga magsalita, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo. Tulad na ginagawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi makapabilang sa karya ng Diyos. O ngayon, mag-react ka dyan. Sabi ng Sura, bakit nga going home in heaven? Sabi dito Tama po ba? Going in heaven, saan yung asawa mo? Namatay kinabukasan, lasing. Going in heaven? Ayan ang pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, iba pang kasamaan, tulad ng ginawa ko sa noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi makapabilang sa kaharian ng Diyos. Ha? Dumaan lang. So, I'm telling you, kung ganito pa rin ang ating mga buhay, wala ka talagang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya, continue to pray for one another, for your family, na lahat po tayong kahabagan pa ng Diyos. Mabigat yung binitawan ko, pero para marinig nyo, you need to share to them the goodness of God. May pag-asa pa. May saving moment pa tayo na sila maabot pa ng ebanghelyo. Maligtas pa sila. Amen? Kaya hindi pwede yung sinasabi nyo, grabe naman salita ito. Ano tawag yung word na yan? Judgmental. Sinabi dyan Sinabi dyan. Kaya pag nakita mo yung partner mo na lasing-lasing lagi, panalangin mo na, sige na, tapusin mo na yan. Grabe. Sige na, parang hindi ka na pahirapan. Labahan mo pa damit, pakainin mo pa. Ayaw naman makinig sa Lord, bahala ka na Lord. At pagod na ako Nakita niyo po ba? Bigay mo na sa Lord. Ayaw makinig Di po ba? Nagre-react sila, mahal na mahal nila. Palangga nila, asawa nila. Basta relin dyan. Nakita niyo po ba? Yung sakripisyo ng isang partner in life, pag ang asawa pasaway, hindi mo alam ano gagawin mo Nakuha niyo po. Yun po yun, mga kapatid. Sabi naman, grabe naman si Pastora. Sinasabi ko lang katotohanan, habang maaga, mayroon pa tayong panahon, ibahagi sa kanila ang kabutihan ng Diyos. The last one, Matthew 11:28-30. Hallelujah. Sige po. Mga bata, umaawit na, gutom na daw. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Ayun, para sa lahat. At nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng... Kanino lalapit? Alam nyo pala So, bakit ka na problema ngayon? Bakit nawalan ka ng faith?
Sa 29, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makapangpahinga na kayo. Gusto niyo na magpahinga? Ayan. Pag sinabi pahinga, ibig sabihin, wala na tayong kabigatan dahil binigay mo na sa Diyos. Sa 30. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Si Jesus mismo nagsabi, hindi naman mahirap kung gusto mo sumunod. Mahirapan ka lang kung ayaw mo tumugon, sumunod sa nais ng Diyos. Amen po ba, church? Kita mo naman ng si Jesus po, patuloy nag-invite sa makasalanan para pagalingin, para ayusin, para pagpalain. Ang example, sino po yung makyat sa Sycamoro? Zacchaeus, right? Mahihirap dahil maraming audience, hindi po siya makakita kay Jesus. Gumawa siya ng paraan, umakyat sa puno para makita niya at makabot din siya ng Diyos. Kahit gaano ka makasalanan, si Zacchaeus po, notorious sinners, but then, he do his best makita siya ng Diyos. Ganon din sa ating mga buhay. Abutin tayo ng Diyos. Kung nakita ng Diyos, willing ka, lumapit sa Kanya na malayang malaya. Yun po, sa Lucas 19:1-10 yan, si Zacchaeus. Nakita naman natin yung happy woman na inagasan, lumapit din sa Diyos, sa dulo ng damit, doon siya napalaya na nagkaroon sa 12 years siya na inagasan, but pinagaling siya ng Diyos. Kasi lumapit na sa kay Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Oh, 2 Corinthians, the last one. 2 Corinthians chapter 5. Kasi mga bata, paligalig na eh. 2 Corinthians chapter 5, verse 20-21. 2 Corinto. Yeah. Sige po. Basahin natin. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamagitan namin, nakikiusap ng Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Ito pong ginagawa ng mga ngaral tagapagturo. Wala kaming magagawa, but because of the Word of God, ginagawa namin ipahayag, ipaabot ang nais ng Diyos. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Biro mo nakikiusap pa? Di po ba? Sa verse 21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. See? So ano pa naantay natin mga kapatid? Binigay na ng Diyos ang paraan, pamaraan, paano ka makapasok sa kariyan ng Diyos. Surrender your life to God. Come to the Lord fully, completely. Wala nang iba. Kaya sinugo kami ng Diyos ipayag, ipaabot ang buong katotohanan para lahat po mapagpala. Amen? So ano po ba ang gusto ng marami? Gawin ba natin lahat ng pamaraan para lang maabot pa yung iba nating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na masumpungan din nilang kabutihan ng Diyos? Invite them. Invite mo sila sa Bible study, invite mo sila sa gawain ng Diyos, invite mo sila sa mga tao na totoong nagsumusunod na sa Diyos. Amen? So that's the message for today na kailangan natin mag-abot pa ng kaluluwa para sa kariyan ng Diyos. Are you willing? Willing ka ba magdala pa ng kaluluwa sa kariyan ng Diyos? Totoo ka bang magsabi na ikaw po kailangan mo si Jesus sa buhay mo? Ba't ka natatakot? Ba't ka naiiya? Bakit ka nangangamba? Ano pong dahilan? Dahil ikaw na lumalakad pa rin sa gawa ng pita ng laman. Iwanan mo na yung lahat ng mga sarili mo. Sundin mo ang kalooban ng Diyos, magliliwanag ka.